Yan, nagpapakain pa ko ng aking native pig sa umaga. Yan po sila. Dating 13, isang po na lang po sila. 10 na lang sila mga ka-farmers. Pero okay naman po siguro ito dahil sa tingin ko ay mga maayos naman po sila. Mabuhay naman siguro to lahat dahil ito okay naman. Sana hindi sila anuhan ng anumang sakit at maging malusog na sila. Ito mga ka-farmers, yan, kumakain po kanyang mga ina, ang kanyang ina. Yan po. Yan. Di pa po talaga naayos ang aking ginagawang kulungan para sa kanila kasi busy po ako. Yan po. Yan. Dito ko sila pagka iwalay ko sila, dito ko sila ilagay na 10. Then paglaki, ilipat ko na lang po sila doon sa itaas sa may pinapagawa ko doon na tangkal kung tawagin sa amin, bahay ng baboy. Dahil maganda po doon dahil malawak at maganda yung lupa, mapatag dito kasi hindi gaanong patag at saka walang paglagyan ng tangke. May palayan doon sa baba, magrereklamo ang may palayan doon kasi pag naghukay ka dito, butas ka ng para sa lagayan ng mga dumi ng baboy, ay nagkakaroon ng tubig dahil sa dito sa probinsya namin matubig. Kapag naghukay ka ay mahirapan ka dahil malakas yung tubig. Kaya doon sa taas, doon sa pinapagawa ko doon, ay ang kagandahan doon ay patag at malawak. Then mag-ukay lang ako doon, walang tubig na lalabas. Dito kasi sagana yung tubig dito. Pag nag-ukay ka dito, sigurado magkakaroon ng tubig. At doon sa baba may butas na ako doon, nag-ukay yung tatay ko doon saka bayaw ko. Hindi nila pinalaliman dahil sa tubig na lumalabas, dahil malakas ang tubig na lumalabas, kaya hindi na nila pinalaliman. Pero doon pumupunta din yung dumi ng mga baboy, doon pumupunta. Kaya hindi ko makalat kung saan saan dahil hindi po pwedeng ikalat dito dahil magrereklamo yung may palayan doon sa baba. At saka mga ka-farmers, doon, dito ko itatanim yung, may mga tanim akong gabi doon sa baba, yun o. Yan. Yung tanim kong gabi, ginugulay yan, ginagataan. Pagkatapos dito banda, yan banda, tataniman ko po ng isang gabi na kinakain yung ugat na. Tsaka yun, yung gabi na yun, mabibinta ko po yung farmers, pati yung laman niya saka yung dahon niya, mabibinta po yan. Masarap yan, malagkit yung laman niya. Tapos doon, dito sa kabila, yung videohan ko na dyan, dito banda, ayan, lilinisan ko po yan. Tapos tataniman ko ng kangkong. Maganda yung kangkong dyan dahil matubig. Tataniman ko po yan ng kangkong. Nandito po yung mga kawayan, oh. Mga kawayan na to, ginagamit ko to sa
sa tulad nito paggawa ng kanilang bayan, din paggawa ng mga bakod. Ito dito ako kuha, dalhin ko doon sa taas, gagawin ko doon na mga bakod para walang makakapasok at safety yung ako lang yung makakapasok at safety yung mga alaga nating baboy sa anumang sakit. At higpitan ko po dahil sa mahirap mag-alaga nito at saka mahal yung pagkain. At ito mga ka-farmers, ito ang patining ko, mga native po ito, mga puro organic po yung ipapakain ko nito. Magtanim, may mga tanim na ako na kangkong doon, binubuhay ko lang, pinapalago ko lang din yung mga gabi tsaka yung mga ubad ng saging, yung mga saging doon na ligaw, ang tawagin sa amin pakol. Ginagawa yung puso niya, masarap yan sa gulayin yung puso niya, din yung ubad niya. At yan mga farmers, yan yung ipapakain ko dito sa mga alaga kong native na baboy. Yan, 10 sila, sana walang mawala sa kanila, sana mabuhay sila lahat ng maayos. Ayan, marami pong puno ng saging dito mga ka-farmers, kaya hindi ako mahirapan sa pakain sa kanila ng mga organic na pagkain. Saka ito yung ganito mga ka-farmers, oh, yung mga umaakyat sa puno, yan oh. Yan, katulad yan, niluluto din yan, pinapakain sa mga baboy. Ayan oh, yan oh, yung mga pag tingnan mo kung madamo, ito yan oh. Yan, yung mga dahon na yan, tawagin sa amin gabi-gabi dito sa probinsya namin. Kaya linisan mo yan, kunin mo at saka tanggalin mo yung kanyang ugat at lulutuin mo siya, ihalo mo sa darak. Yung darak kasi dito, yung may binlod na, yung may konting bigas siya na mga tawag sa amin binlod, yun. Ilutuin mo po yan, lutuin po yan, din yung gabi, din yung ubad ng saging, kahit hindi na po lutuin yan dahil tantarin lang yan, papakain sa kanila. Saka yung gabi, kangkong, yan yung lulutuin, ihalo sa darak. Yun o, yun o, yung native ko na baboy. 3C po yung una-unang first time po niyang mga anak, 3C po yung kanyang anak. Namatay po yung tatlo dahil sa first timer pa lang ako, hindi ko siya na prepare ng kanyang parawing. At dati dyan ganyan kalawak yung ganyan ano, hanggang dito lang oh, yung kalawak. Ngayon hinayaan ko lang, kapag nilagay ko rin dito, pero minsan na maiiwanan ko, bigla siyang tumatayo, naapakan yung kanyang, at saka umiikot, naapakan yung kanyang mga anak na mamatay. Pilay, naapakan yung mayroong isa, tumalsik talaga yung dugo dahil sa liig niya naapakan, namatay kaagad. Tsaka yung dalawa ganon din, na paralyzed, na apakan niya, kaya hindi talaga nabuhay. Doon ako naka-experience ko mga farmers na kailangan ingatan talaga. Naglalaro. First timer ko lang po mga farmers sa ganito, at kung may i-suggest kayo sa akin, may turo kayo sa akin, turuan nyo lang farmers kung ano yung magandang gawin ko sa pag-aalaga ko ng native na baboy, kung ano yung pinakamaganda at anong mabuti kong gawin mga ka-farmers. Yan po, kulit na. Ang ganda mag-farming pagka ganito yung maalagaan mo, kasi kung mag-hybrid ako, hindi ko kaya yung mga ipapakain sa kanila dahil mahal yung feeds.
Pagka ganito, ihalo ko lang yung konti lang yung feeds na ibigay ko sa kanila, then haluan ko ng mga kangkong, gabi, tsaka saging at kung ano pang iba na mga gulay. Ihalo ko sa kanila at magtanim din ako ng mga madre de agua. Maghanap ako para po sa kanilang pagkain. Ito lamang ka farmers, maraming salamat at sana suportahan po ako ang aking YouTube